Team Cone mga kaibigan, sinabing sila nga raw ang susi para sa Gilas. Devin Booker, handa na sa unang ring. At Klay Thompson, pinrangka ni Don Levy Jr. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang $1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Tanaw na madali lamang nakuha ng Gilas Pilipinas ang laban kontra Bahrain sa panahong tinalo nga nila ito sa score na 89-61 upang simulan ang kanilang 19 Asian Games gold medal bid mga kaibigan sa isang malakas na panimula nitong Martes sa Hangzhou sa China. Ngunit alam ni interim national coach na si Tim Cone na hawak ng 5 bagong dating sa kupunan ang susi kung gaano nga ba kalalim ang mararating ng Gilas Pilipinas sa quadrennial games na ito. Dahil sa pagtatapos ay nabigyan na rin ng green light mga kaibigan sina CJ Perez, Arvin Tolentino, Chris Ross at Kevin Alas na maglaro matapos nga nilang pinalitan ang pwesto ni Calvin Abueva, Terence Romeo, Muala Tautua at Jason Perkins. Ang ikalimang panibagong mukha sa kupunan ay itong si Marshall Lassiter na siya ring huling pumasok mga kaibigan at kunin ang pwesto nitong ni Roger Pugoy na noong nakaraang linggo lamang siya ay hindi pinayagang maglaro dahil sa isang medical issue. Sa nakikita, mukhang nababagay pa rin itong si CJ Perez sa kabila sa pumasok nga rin itong huli na siyang umiscore ng 15 points upang maging co-lead ng kupunan. Ang naturalized player na si Ench Kwame ay pumutok din ng 15 points habang itong si Justin Brownlee ay ang nanguna sa napakalaking second quarter burst ng Gilas Pilipinas na nagbigay ng daan sa mga Pinoy na makontrol ang laban at makuha ang 51-33 halftime lead. Napapanatili ng squad ang mahigpit na pagkakahawak sa laro patungo sa komportabling panalo at nakakuha ng kaunting momentum mga kaibigan habang ang Gilas ay patungo sa isang banggaan laban sa long-time Southeast Asian rival ng kupunang Thailand. Ang mga Pilipino ay nakaset na haharapin ang mga Thai mga kaibigan sa paparating na Huwebes sa alas 11 ng umaga. Ang Gilas na siyang napanghawakan na rin itong ni Tim Cone mga kaibigan ay tinalo noon ang Thailand sa score na 118-81 para manalo ng ginto sa 2019 SEA Games sa Manila. Sa labang ito, matapos nga nilang tinapos ang first quarter sa score na 22-18 na outscored ng mga Pinoy ang Bahrain sa 29-15 sa second period para dalhin ang score sa 51-33 lead sa halftime. At ito ay nagtuloy-tuloy sa natitirang bahagi ng laro nang ibabaw si Ench Kwame sa second frame na ito na kung saan nakapagtala siya ng 10 points sa kanyang 15 points total. Nagtapos rin si CJ Perez ng 15 points kasama ang 2 steals habang si Calvin Oftana ay nakapagtala rin ng 10 points, 10 rebounds, 3 rebounds at 3 assists para sa Pilipinas na nakuha na ang unang panalo sa Group C. Sa labang ito, nag-init si Perez mga kaibigan sa unang bahagi ng second quarter sa panahong nakuha nga niya ang 7 straight points mga kaibigan para dalhin ang score sa 29-20 lead bago pa man pumalit itong si Kwame nang umiscore ang naturalized big man mga kaibigan ng 10 points para pangunahan ang 22-8 run na nagbigay sa mga Pilipino sa 51-13 na kalamangan. Mas lumaki pa ang kalamangang ito patungo sa 34 points para dalhin ang score mga kaibigan sa 89-55 mula sa nag-iisang basket nitong ni Kevin Alas. Tumulong rin si Marshall Lassiter at dumagdag ng 8 points, 4 assists na mayroong 3 rebounds habang si John Mar Fajardo ay nakapagtala rin ng 8 points, 7 rebounds at 2 steals. Sa kabila, nanguna sina Maitham Almuatin at Mustafa Rash para sa Bahrain na mayroong 14 at 13 points. Ang dating PBA best import na si Wayne Kisem na nakapaglaro sa Rain or Shine, NLEX at Magnolia ay nakapagtala ng 5 points, 13 rebounds, 3 blocks at 2 steals sa pagkatalong ito. Sa kabilang balita naman, mahirap maghanap ng mas malalaking pangalan sa liga
kumpara sa starting lineup ngayon ng Phoenix Suns para simulan nila ang kanilang 2023 to 24 NBA season. Habang ang mga trade rumors ay patuloy na umiikot sa paligid dito kay DeAndre Ayton at sa kanyang hinaharap, ang Suns mga kaibigan ay masaya at komportable na sa kanilang three-headed scoring monster na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal. Nasa Bali na si Devin Booker mula nang madraft ng organisasyon noong 2015 at dahan-dahang lumabas ang kanyang totoong kakayahan mga kaibigan upang maabot ang kanyang kasalukuyang anyo bilang isa sa pinakamahusay na shooting guard sa liga. Naging kompleto ang trio nang makuha ng Phoenix Suns itong si Bradley Beal noong huling summer at nakapagbigay sa Phoenix mga kaibigan ng dynamic backcourt na kasama ang isa sa best forward to ever play the game at sa tabi sa 1-2 combo. Ngayon, hindi na kailangang sabihin pa na si Booker ay nasasabik na makakasama niya ang iilang hindi kapanay-paniwalang talento na ayon pa nga kay Booker. Nangyari ang mga ito dahil sa competition level, sabi ni Booker nang siya ay tanungin kung ano nga ba ang pinaka-aabangan niya ngayong season. Ako ay malaking tagahanga sa dalawang ito sa mahabang panahon, kaya tinitignan ko kung paano sila makakapag-operate. Iron sharpens iron mentality, ayon kay Booker. Patuloy pa nito, tanging panatilihin lamang na mataas ang pagiging competitive sa isa't isa. Alam kong ang lahat ay may malaking paggalang sa isa't isa, pero plano nga raw nila ngayon na ipagpatuloy ang pagpupursige na para kay Booker mga kaibigan. Ito nga raw ang domino effect at ang lahat ay susunod kung sakaling ang bawat isa ay gagampanan ito. Patungkol kay Durant, magka-teammate na nga raw sila ngayon ayon kay Booker. Sa katunayan, may tweet nga raw ito noong 2011 or 2012 na kung saan sinabi nga niya mga kaibigan na si Kevin Durant ay ang kanyang paboritong manlalaro. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Phoenix Suns ngayon? Sa kabilang banda naman, naging mahirap ang mga huling taon para sa kanya dahil sa nakuwang injury, sabi ng general manager na si Mike Dunleavy Jr. Marami na siyang ginawang bagay para gumaling at dumating sa punto na tila umaayon ang lahat. Sigurado akong nalampasan niya ang season matapos nga nilang nakuha ang championship at sa ilang mga paraan mga kaibigan ay parang simula ulit ito para sa kanya. Patuloy pa nitong ni Dunleavy Jr. ngayong summer, siya ay naging isang ganap na kakaibang hayop at talagang nakafocus siya dito. At tulad sa kanyang sinabi, siya ay nasa isang magandang lugar ngayon para simulan ang season. Patuloy pa nitong ni Dunleavy Jr. Habang ikaw ay tumatanda, ang off-season ay magiging napaka-importante para sa'yo. Kailangan mong maghanap ng paraan para mapanatiling in shape ang iyong sarili dahil dito nakasalalay ang iyong hinaharap sa NBA. Maging kung sakaling masisimulan na ang training camp, ikaw ay laging handa. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa ginagawa ngayon nitong ni Klay Thompson? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.